So, yung ano na, yung time na 2003 na, so pinasok ulit namin yung ano, yung Bulyo Complex. So, yung task namin doon, kami yung main import, Bravo Company, then supporting import namin ng time yung Alpha Company, then at isang Division Recon Company. Then yung mga supporting import namin doon, yung time na yun, isang kumpanya ng 39 IB, then isang kumpanya ng DRC Recon Company, DRC Recon Company. So, day namin dito sa Barangay Bulol. So, dahil ano naman kami yung area, familiar kami sa area. So, back 2003 na yun, 2003, di ko na yung mga date na yun. So, while approaching kami doon, galing sa CP namin, sir, kasi yung CP namin, sir, bigli lang. Karap niya lang yung Bulol na yan, sir. Gaano, pakiano mo ngayon terrain niya? Yung flat terrain lang siya, sir. Tapos swampy. Flat lang, sir. Alubian, then swamp na, sir. May mga tubig na, sir. Swamp na siya, sir. Swampy lang siya. Ganon ka, ano lang to. Kasi ang pinaglalaroan natin to, Ligwasan March. Ligwasan March na siya. Purely siya, sir. May kalsada, sir. Ang wala lang tubig at saka maniyugan lang yung sir. Walang mga tubig yan, sir. So, kasama namin yung Marines dyan, sir. Marines. Yung kabady namin dito na side, Marines. Doon sa kabila, 39 yung sa kabila. At sa kabila rin yung Marines pa rin doon sa may Pagalungan. So, yun yung pinakamasaya namin na encounter yun, sir. Kasi marami rin, may mga misencounter kasi kami Marines na kasi kami nakasama doon, sir. Yun ang mga namin na encounter namin, sir. So, ng day, sir, body namin doon yung Marines, sir. Dito kami dumaan sa may CP namin, sir. Bigli nag-day. Kasi diyan ang CP namin, harap ng Bulol, Barangay Bulol. So, move kami. Sila yung left portion yung Marine, sir. Then sa right portion kami, sir. So, mga 7:30, sir, na-encounter kami doon, sir, sa gitna mismo ng swamp, ng Marsland. Then yung Marine, sir, doon pa rin na-encounter sa may Bulod. Yung tatawag na Bulod. Doon pa rin sa dati, na-encounter area pa rin doon, sir. So, encounter doon, sir, ng mga kalating araw yun, sir, bago namin kasi open kasi yun. Na namin. Then, di na namin hinabante, sir, kasi swam na kasi, sir. Marsland na. So, doon, mga kasama namin yung Alpha, encounter kami doon ng mga 2 oras, 3 oras siguro yun, sir. Then, na-ubera na naman yung kalaban doon, sir. Kami ng body count doon, then firearms. Then, ngayon, ang nangyari kasi doon, sir, yung Marine, sir, pin down sila ng time na yun, sir, diyan sa kabila. Hindi sila nakapasok. Na-pin down sila. So, walang ibang magre-reinforce noon, sir. Kundi kami rin ng kumpanya. 2 kumpanya, isang kumpanya na Recon. So, ginawa ng batalyon, sir. Binalik kami para mag-back up na sa Marines para doon na lang, isang daanan na lang kami noon, sir, pabuntang Bulod. So, ginawa namin, sir, kasi alam na namin yung terrain, sir. Sinabihan namin yung Marines na magpagilid lang kayo. Gilid lang kayo. So, ang Alpha siya yung mag-base of fire, then yung Bravo ang mag-assault. So, in-assault namin yung niyugan, sir. Kuwan lang yun, mga half hour lang yun, sir. Pero wala na palang laman doon, sir. Kaya kala ng Marines nandun pa yung kalaban. Pero wala ang laman. So, na yun, sir, nakopihan na namin yung Bulod, sir. Then, siyempre yung DRC, sir, nag-abanti na naman yung DRC doon papunta ng Bulol, sir. So, sila yung na-encounter yung first DRC, yung na-encounter una doon, sir. Sila na-encounter doon, sir. May mga wounded niyan sila doon, sir, kasi sila ng M23, sir. Tinamaan sila ng M23, naka-wounded ata yung 3 doon, sir. Then, naman, sir, dahil alam namin yung lugar na yun, sir, kami yung umabante doon, sir. Kami yung sa DRC. Nag-back up doon kasi kasama namin sa mini-port, sir. Kasi nauna lang sila. Kasi na-delay kasi may, sir, kasi dahil sa Marines. Imbis na dudugtong kami, sir, ang time na yun, nauna yung DRC lumabas, sir. Nag-move na sila papuntang Bulol, sir, galing Bulod. Move na sila, sir, nakatawid kasama yung mechanizer. So, ngayon yung kumpanya namin at saka 2 kumpanya namin, sir, Alpha Bravo, kami yung mag-clear ng kalsada, sir. Ngayon may ID isang time na yun, sir, may landmine, sir, na nakita. So, dahil may sasakyan na simba at saka sir, na ito yung
yung sakyan ng Marine, sir, yung tangke nila, sir, na tire, sir. So, mga kasi yung TCP, nagsunod kasi yung TCP nun, sir. So, may landmine, sir, nakita, sir. So, ginawa, sir, na-hold kami, sir. Na-stop muna yung namin, yung movement namin. Pero yung recon nakabante na kasi nauna sila, sir. So, pagdating doon, siyempre, tinawag yung EOD para i-clear yung landmine, sir. Ayun yung Marines ngayon yung namin doon, sir. Yung RS namin sa kalsada. Kaya nagtagal kami doon, sir, kasi na-miss encounter yung ng Marines. So, medyo naabot ng isang oras kasi matagal mag-ceasefire yung Marines, sir, eh. Tawagan ng radyo na maggunta kanay, sir, ng tayo na yun, sir. So, na-miss encounter yung ng Marines ng tayo na yun. Pero wala man nasaktan kasi malayo man, sir, yung Marines, sir. Pagpaputok lang papunta sa amin, sir, eh. So, naman na okay na. So, ginawa noon, sir. Ang ginawa na noon, sir, nagabanti na. Naka-link up na namin yung DRC, naka-reinforce na kami doon kasi na-encounter sila doon sa unahan. So, nakuha na kami, sir. Nag-atras na kami na noon. Pinabalik kami sila, sir, kasi hindi man yung target talaga yung bulol, sir. Para daanan lang yun, sir. Daanan nyo lang yung bulol. Oo, sir. Clear lang yun, sir, para mabalik kami lahat ng Radya Muda. Oo, sir. Yun yung ni Sir Brual, sir, instructor sa amin. Instruction. Balik. Talaga matindi pala talaga si Gremel Brual. Siya kasing company commander namin, sir, yung 2000 na yun, sir. Alpha Company. Oh, Bravo Company, sir. Bravo Company. Si Sir Ugok, yung Alpha Company, sir. So, doon na, sir, binabalik lahat yung tropa, sir. Yun na. So, move na. Si Sir, miniport naman dyan pa rin kami, sir. Pero yung dinaanan kasi namin, open terrain. Pero wala nang, sir, wala namang encounter na nangyari papuntang Radya Muda, sir. Puntang Campares. Wala nang encounter na nangyari, sir. Hanggang Bulyok, sir, wala kami encounter doon, sir. Ganun ba? Oo. Yung pagdating doon, wala nang encounter, sir. Kasi alam na nila pag may sir. Alam naman ng tropa kung saan sila, sir. Kaya walang encounter, sir, na masyado doon, sir. So, dahil clear man, sir. So, pinall-out na lang yung kumpanya namin ng time na yun, sir. Balik na naman kami dyan sa Takipan. So, yun na. Balik sa Takipan. Yun, after mga 3 days siguro yung naundid na si Sir Brual, sir, dito sa highway. Naundid kasi siya dyan, sir. Na yung parang yung sa highway, yung tumama kasi yung bala ng rapid doon sa kalsada, sir. Natalsikan siya ng splinter dyan sa paa niya, sir. So, sa paa niya, naundid kasi yan siya sa kumpanya namin, sir. So, kaya pag naundid na siya, sir, di siya nakabalik ng company commander. Kasi yung XO niya na yung nag-take over, sir. Kasi naging isto na siya ng time na yun, sir. Yung isto na siya. Yung isto na yan, sir. So yung bulyok mo, hindi nyo na binalikan? Hindi. Natapos na. Oo. Kung pa, sir, 2003 pa, mayroon pa rin. Yun yung major na bulyok na. Yun yung mabigat na bulyok. Medyo marami-raming counter doon, sir. Pero pagkatapos nabalik kayo dito sa Panikupan, ano nangyari na next sa inyo? Kami, sir? Diyan na lang kami, sir. Striker company na lang kami, sir. Diyan, standby kung may mga reinforcement, may mga encounter doon sa mga lugar, sir. Sa area ng Cotabato. Kami yung unang mag-reinforce, sir. Kaya nga lahat na may encounter dito, sir, abot talaga kami hanggang operation kami ng kasi yung Davao kasi, sir, 10 ID pa, 6 ID pa yung time na yun, sir. Yung time, kaya kayo umaabot doon? Oo, sir, ng time na yun, sir. 39 ID kasi yung under doon, sir. Sa abot pa rin ng operasyon namin, 25. Doon pa rin ang operasyon namin ng time na yun. So, hanggang noon, sir, medyo kumalma nung time na yun, 2000. Parang walang masyadong gulo, sir. Tapos, kasi Abubakar na yung target, sir. So, dito sa area na to, wala masyado ng papasad? Oo, sir. Yung pinasok na yung Abubakar, sir, doon na pumutok yung Carmen, sir. Doon na pumutok yung Carmen, pero hindi man natagal yun, sir. So, dahil striker company kami siya nung time na yun, sir. 2000, pumutok yung Abubakar. So, dinamay na rin to. Yung Carmen, sir, pumutok, sir, yung Limbalod. So, yung 56 IB, yung batalyon nang nandoon dati, sir. 56 IB. So, nang time na yun, sir, may tropa tayo na na-capture doon, sir. Hindi makuha-kuha ng time na yun, sir, doon sa Limbalod. So, wala mang doon, sir. Marami na nagsubok na mag-reinforce doon, sir. Wala talaga, hindi talaga namin makuha kasi yung time noon, sir, yung ilog kasi, sir, yung problema namin doon time na yun, ay kurente, sir.
Yung kuryente? Oo, may generator kasi doon na nakalubog, sir. Hindi namin alam kung saan nila nilagay, sir. Nakapaksol yung generators nila, sir. Kasi marmar kasi yun, sir. Mm. Kasi yung mga equipment ng paggamit ng paggawa ng dam, sir. Mm. Yung mga gamit yan, sir. Yun rin yung lining yung ginawa nilang Grabe, barricade, no? sir. Oo. Oo, sir. Kaya yung limbalod, sir, kung nandyan yung ano, sir, maraming sir, paksol, mga barricade. Grabe yung mga paksol dyan, sir. So, nang yun na-encounter yung nagpumutok yung Abubakar, sir, yan yung limbalod yung sumabay, sir. Yan yung ano. So, yung kumpanya namin, sir, umabot na ano naman kami doon, deploy kami doon, sir. So, saan ang sunod na engagement mo nito pagkatapos ng ano? Yung limbalod, sir, kasi hindi man makuha-kuha ng unit, sir. So, dahil si Sir Bual, sir, siya yung sagsagan talaga ng ano niya, sir. Siya yung pinadala doon, sir, yung kumpanya namin, yung nag-rescue doon, sir. Kaya nakuha na, ano, sir. Pero wala nang encounter yung kami na, sir. Mm. Kasi, ginamitan kasi ng jet fighter yung F-5, sir. Mm. Yung tayo na yun, sir. Ginamitan. Buti pa kayo nakagamit ng mga F5. Oo, ano? sir, ginamitan. Yung bago kami pumasok, sir, ginamitan muna. Mm. Kasi nagreklamo man yung tropa, sir, pag hawak sa tubig, sir. May kurente yung tubig, sir. Kaya, Ganon katindi? oo, sir. Malakas yung current ng kurente doon sa tubig, sir. Kaya hindi makatawid. Kahit yung marine, sir, may dala sila ng riverine nila, sir. Hindi makatawid, sir. Masira kasi may kurente yung tubig. Yun ang reklamo nila. So, yun na. May bigla yung reinforcement, sir. Galing yung F5 pa. Gumagana pa noon, sir. Mm. Yun ako na unang kakita ng bombing ng F5 doon, sir. Diyan sa harap ng bullet. Limbalod. So, yun na, sir. Pinasa. Wala namang encounter doon pagpasok, sir. Kasi wala namang kalaban na doon. Umalis rin. So, 2,000, yung mga 2,000 yung, sir, kasagsagan ng ulwar-tuwar sa Abubakar, sir. Mga nakisabay lang yun dito. Dito na area, sir, wala namang masyadong naman yun, sir, na time. Mga engagement, lang kami, puro lang kami sa kalsada ng time na yun, sir. Kami taga-bantay. Hanggang Kabakan, hanggang Aliusan, yung mga boundary namin ng mga batalyon, sir, ng time na yun. So, yun, sir, yung 2,000 na yan, sir. 2,000. Anong next nyo? Yung 2003, sir, yung binalikan namin yung Bulyo Complex, sir. Ito na Ito yung medyo may mga encounter na maraming encounter dyan naranasan namin, sir. Oo nga eh. Yung 2003. O sige nga, kwento mo Yes, ngayon paano nangyari yung bulyok. Kasi napakalaking, Yan, sir. ano yan eh. Yes, sir. Daming unit na gamit. Daming Yes, sir. ano. Kung kami na unit nun, sir, Marines, doon sa Pagalungan sila na side, sir. Kungdal sila. Marines, 39. Yung 40 ay BDRC. Parang ano lang. Tapos may tanggumay pa. Yung magkala mo, sir, may tanggumay kata ng Ranger doon. Kasi may scout sniper na dumating, sir. Kasi may nag-reinforce sa amin ng scout sniper ng time na yun, sir. Yung buwan na yun. Na ganun ba? Oo, sir, ng time na yun. So, ano, sir, yung DD namin yan, sir. So, dito pa rin kami dumaan kasi yung CP namin, sir, ano na namin. Kasi panahon na yun ni, ano, sir, 2003, yung CEO na namin yun, sir. Hindi na si Sir Gual, sir. History na siya noong time. History na siya, sir. Oo, 2003, history na siya, sir. Siya ng history. So, kami yung miniport. Kumpanya pa rin namin yung miniport. Pero dito kami sa Gligli yung CP namin. So, 3 batalyon company kami. Kasama yung DRC, Marines. So, pinasok namin yung, ano, sir, yung Bulyo Complex. Ano, sir, ang encounter namin, sir, ano lang siya. Mild lang siya, sir. Hindi siya masyadong matagal. Yung galing dito, umpisa. Sniper lang yung ginagawa sa amin, sir, eh. Pero, dahil sa, ano, sir, gusto kong ano, sir, yung mga kumpanya nun, sir, gusto ng, ano, sir, ng mga sino makauna ng capture ng bulyok ng time na yun. Kasi ganun ka-notorious si bulyok ng mga panahon na yun, di ba? Panahon na 2003. Sige, ikwento mo nga muna yung bulyok. Yes, sir. Ano si bulyok? Yung time na yun, sir, ano na kami, sir? DD na kami, sir. So, under naman kayo sa bagong CEO namin, sir. Ang move kami, sir, na tinawid namin yung, ano, sir, yung Inugog, then Campares, Radyamuda, ni-clear namin. Then,
nag-link up kami ng time na yun ng 39 IB. At saka second DRC pa, siguro tayo yun sir, kasi hindi ko na malala yung second DRC, kung anong DRC yun. So yung kasama namin yung Alpha Company, first DRC, siguro yung kasama namin na isa din, Bravo. Tatlong kumpanya kami ng time na yun sir. Then, yung nag-link up na kami sir, ng isang kumpanya ng 39 IB, dyan sa Baguingid, sa barangay Baguingid, nagkita-kita kami ng mga kumpanya doon. Mga ano yon, mga zero, mga ano siguro yon, mga 1500, hindi ko pa ano yon, yung mga 1600 hours, mga alas 4 ng hapon yun. So dumating kami doon, nagkita-kita yung mga kumpanya doon sa may Baguingid. So yung sabi doon, na instructed kasi sa amin, yung ano lang, nakaano lang talaga sa amin doon sir. Bakit di kami nakaano doon sir, di kami nakasama doon sa encounter site talaga sir. Nasira kasi yung tangke namin ng time na yun sir. Yung tangke namin nasira sir, yung dala namin na tangke. So yun yung naging isang na-delay rin kami na makamove doon papuntang Bulyok. So ang ginawa kasi, inayos pa yung tangke namin sir. So ngayon yung mga pahapon na mga ano na siya, mga abot na siya ng mga 1700 hours na, mga pala 5 ng hapon na. Nagdesisyon ngayon yung CEO ng 39 IB, ng Charlie kumpanya nila, hindi ko alam kung anong kumpanya yon, na mauna sila papunta ng Bulyo Complex. Sila yung mauna. So dahil yung time na yun, halos magkaano lang yung mga batalyon commander namin, magka-classmate lang sir. So pumayag, ano yun, sila yung nauna doon sa Bulyok, papuntang Bulyok. Pero yung ano lang kasi sir, yung ano, bag-approaching sila sir na sa Bulyok Complex, doon doon sila naka-encounter ng ano, doon sa may sinasabi nila yung complex talaga. Sila yung na-encounter doon sir. Kasi nasa likod kami, kasi yung tangke namin sira ng time na yun, di nagalaw. So medyo na ano sila doon, na medyo na tamaan sila ano, kasi may mga Kia kami doon ng time na yon, may mga Wiya sa 39 IB. So umpisa ng alas 5 ng hapon yung na-encounter na yon, natapos siguro yun sir mga alas 8 ng gabi na yon. So yun na, wala na ano, na parang hindi na rin kami makagalaw kasi hindi namin maiwanan yung tangke namin kasi sira ng time na yon. So sinabayan pa kami sa kabila kasi akala namin yung kalaban sa harap lang. So yung nag-abante na kami noon sir, na ano na mag-move na sana kami, mag-maneuver kami to the left para mag-link up sa 39. Yung kabilang ilog pala, may kalaban pala doon sir. Doon kami binakbakan ng mga 50 caliber at saka RPG. Kaya ano na rin kami, na-encounter rin kami doon. Sabay-sabay kami ng kumpanya, tatlong kumpanya. Isang DRC, then isang Raycon Company, isang Alpha Company, Bravo Company. So, wala kaming ano doon choice. Dahil akala namin okay lang yung 39 IB ng time na yun, sir. So, ginawa na lang, napadilim ng padilim. Palala ng palala yung encounter, sir. Kasi hindi rin kami makagalaw. Kasi yung tangke kasi namin na timing na sira doon, dalawang tangke namin ang sira doon. Kaya hindi namin may iwan-iwanan doon sa likod sa Baguingid sir. Nandiyan yung kuha namin tangke. Ngayon, naging ng reinforcement yung 39, yung isang kumpanya nilang 39 IB. Kasi marami na rin silang WIA. So, ginawa ng ang batalyon namin. Pinamaneuver kami to the left. Yun pala, hinintay lang pala kami gagalaw. Kasi may kalaban pala sa kabilang ilog. Nung kabilang ilog, nandoon pala yung main effort ng bulyo ng kalaban. So, nung pagmamaneuver namin doon sa kaliwa, doon na kami binanatan. So, ano na, parang kailangan namin Marines yung na-encounter na naman namin. So, nagtawag man kami sa Marines, hindi pa sila nakaabot sa objective nila sa Kudal. So, encounter na doon, padilim na padilim. Matagal yung walang magawa, hindi kasi kami hindi makapakanyon dahil
Nakadikit kami sa kalaban nung time yun, sir. Yung sa running trenches nila, sir. Halos nagkadikit, yung 39, lahat na yung doon, halos nagkadikit kami, sir, din namin makagalaw. Kasi tatlong paksyon yung kalaban, sir. Tatlong grupo sila. So, hindi rin kami makagalaw. Kahit magpatawag ng kanyon yung 39, hindi rin makapaputok yung pub, sir. Dahil dumidikit yung kalaban kasi may trupa rin sa left and right namin, sir. So, ginawa na lang ng CEO namin, sir. Nagkuman na lang siya ng ano doon. Nagkuman na lang yung CEO namin, sir. Nagkuman na lang siya, sir, na hold the line, then mag-skirmisher kami, sir. Kasi madilim na, sir, eh. Papunta na ng alas 6 na yun, sir. So, kuman siya na kasi wala nang hindi na kami makagalaw kasi padilim na. Ginawa na lang ng kasi tatlong kumpanya kami doon, sir. Isang Raycon, isang Alpha Company, din Bravo. Ginawa na lang ng street namin, sir. O, sige, mag-skirmisher kayo. Mag-street lang kayo. Ginawa na para tawagan nila yung 39 na maka-withdraw doon sa Bulyo Complex, sir. Maka-withdraw sila, sir. So, kasi madilim na. Para ma-withdraw yung mga uwian nila, sir. Ginawa namin skirmisher na lang kami, sir. Para makita namin kung saan sila banda mag-withdraw, sir. So, dandahan na kuha namin sila, sir. Dandahan naman na link up sila. Yun na link up namin sila. Pero tuloy pa rin yung putukan nila doon, sir. Kasi hindi sila makalis doon sa complex mismo, doon sa Bulyo. Kasi sila yung kankiror ng Bulyo una, eh. Sila yung nauna doon sa amin, eh. So, si 39. Oo, sir, sila nauna sa amin. So, doon pala yung kalaban na marami. So, isang kumpanya sila pumasok doon. So, nasa Baguingid pa kami, medyo malayo pa. So, ginawa na lang ng batalyon namin para hindi kami makamove, sir, kasi madilim. Skirmisher na lang kami, sir. Skirmisher kami. Yung lahat na tapos sinawagan yung 39 kung kaya nila mag-retrograde papunta sa amin, sir. Mag-retrograde na sila. Pero ang dami nilang wounded. Oo, sir, dami silang wounded, sir, na dala-dala. So, hanggang mag-alasutso, pa rin kami ng mga wounded nila, sir, kuha. Ang gabi. So, kasi may naiwan pa kasi doon sa loob, sir. 3 days naman bago nakuha yun, sir, eh. Kia? Yung Kia namin, sir, yung Kia ng 39. So, kasi kung mag-move kasi kami, sir, nandun pa rin yung kalaban, sir. Hindi kasi makakanyon, sir, kasi nandun kami sa target line. Kasi nagkahiwalay-walay yung mga unit. So, kahit mag-closer support, alanganin. So, ginawa na lang ng sir, na nag-ano lang kami, nag-assault na lang yung ginawa namin, bounce na lang kami, papunta ng Bulyok talaga, sir. So, after 3 days na yun, sir, na nag-withdraw naman yung kalaban. Pero na lang, sir, yung 39 talaga yung doon, sir, kasi sila man yung nauna doon, sir. Encounter nila, sir. 39. Then kami na lang yung habulan doon hanggang sa boundary ng Sultan sa Barangay, sir. Sa tawid ng ilog. So, doon yung namin, sir. Hanggang, doon, sir, sabi ng taga-39 na IB na nandun yung kalaban, yung doon yung naiwan na kasama nila, sir. Kaya yun, pag nakuha na namin yun, sir, yun man lang yung mission namin, kukunin namin yung tropa. Isa lang. Isa yung naiwan kasi doon, sir. 3 sila, pero yung nakakuha namin yung gabi na yun ng 2. Pero yung isa, sir, di namin kasi makita. Madilim kasi, sir. Tapos masyado nakadikit sa kalaban, sir. Hindi naman, So, nakadikit kasi sa barricade ng isa, sir. So, hindi namin makita kung saan banda. So, muna, araw mo. Muna namin, umaga. Tapos, plano kung sino yung mag-mini-port. So, naman kasi Bravo kami yung, kasi kasakop kasi ng area namin yun, kasi kami mini-port. So, kami yung pumasok. So, binakapan lang kami ng 2 kumpanya, isang Alpha Company din, isang DRC. Sila yung sa namin, backup. So, hanggang nakuha namin yung Bulyok, sir. Move kami. Malawak kasi malaki kasi yung Bulyok, sir. Then yung center ng barangay, sir. Doon na kami. Wala pa doon encounter. Yung another na layer nila, sir, hindi pa pala yung 3rd layer. Mayroon parang layer sa likod, yung layer nila. Grabe, yung depensa pala nila doon. Defense pala doon. So, dahil pwede naman kanyonin, sir. Ginamitan na namin ng kanyon kasi alanganin na kami kasi 3 kumpanya lang kami doon. Alanganin na. So, yun. Pero, an encounter na kalating araw, encounter namin dyan, sir, sa may pangalawang layer nila, sir. Tagal-tagal, pero hanggang doon sa last layer nila, sir,
doon na, medyo may natakot na sila kasi may binagsakan naman sila ng ubitin, sir. Yung matras na sila doon, yung last layer nila. Yun talaga yung yung inobiten mo na. Medyo, Inubitin na lang, sir. Kasi hindi man kami makagalaw. Kasi kung makita kasi kami, sir, kasi may open yung kabila, sir, yung may ilog, may open kasi doon. Kasi kung gagalaw kami, sir, may 50 caliber kasi sila sa kabilang ilog, sir. Nung nakapaksol, hindi namin makita-kita kung saan banda nakapwisto yung 50 caliber nila, sir. So kung mag-maneuver kami, sir, tawid kami doon sa kabilang layer, sir. Titirahin kami sa gilid, sir. So yun. Yun na lang. Dandaan lagi yung canyon. Tapos ng canyon, move kami ng 100 meters. Yan. Dandaan na move, sir. Dandaan hanggang nakuha na namin yung Bulyo Complex. Dandahan. Hanggang naabot namin yan, sir. Yung Bulyo Complex. So, doon, tapos doon na Bulyo Complex, ano na, sir? May unit na nag-reinforce sa amin, yung 6IB. Dumating ng 6IB. So, pinulaut kami doon sa loob. Sila nag-ulit yan sa loob. So, ngayon, 2003 yun. Anong buwan na yun, Master? 2003? 2003, hindi ko na makakuha yung buwan na yun, sir. Sa 2003, sir, nakakalimutan ko na yung buwan na yun, sir. Yung palabas kami, sir. Yung dinali kami doon sa takipan, diyan kami nilagay sa takipan, sir. Balik namin sa CP namin. Pumutok naman yung taas na dyan, sir, sa taas. Yung nireporsan kami ng scout sniper. Ito naman, ito ang next episode. Pero punong-puno ng aksyon. Non-stop. Ito ang pang-4th episode ni Master Caro.